Aba ang kapal nga muha mong ibiling ang damit ang nanay mo gamit ang perangang anak ko ang tanging natanggap ko kapalit ng lahat ng sakripisyo at perang ibinibigay ko buwan-buwan ay isang tumpok ng mga punit-punit na damit at isang malakas na sampal mula sa aking biyenan na nakpalyap sa aking pisngi kasabay ngang matinding kahihiyan na nakpakulo sa aking dugo. Kaya napagdesisyonan kong putulin ang lahat ng sustento sa kanila nang walang kaawa-awa. Dito at ngayon magsisimula ang kwento ang aking paghihiganti kung paano ko pinalayas at iniwan sa kangkungan ang mayabang kong biyenan at ang asawa ko na sa 40 taong gulang na ako at nagpapatakbo ang isang maliit ngunit sikat na online clothing business. Pero hindi laging ganito kaganda. Ang buhay ko 10 taon na ang nakararaan nang bumagsak ang negosyo ng aking asawa gumuho ang aming mundo at nabaon kami sa utang. Tandang-tanda ko pa ang mga araw na naglalakad ako sa initan sa Divisoria kilikili ang aking 1 taong gulang na anak bumibili ng mga murang damit sa Tiangge para ibenta online. Lumalabas ang dugo sa aking mga mata sa sobrang pagod, pero walang tumulong sa akin noong nga panahong iyon ang biyenan ko pa nga ang laging nangungutya sa akin pabigat daw ako at malas na pumasok sa pamilya nila kaya nasira ang kinabukasan ng anak niya. Ang asawa ko naman ay maghapong naglalasing para takasan ang problema. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana dahil sa tiyaga ko ay unti-unting lumago ang aking online shop, hanggang sa kumikita na ako ng mas malaki pa sa mga manager ng malalaking kumpanya. Nang guminhawa ang buhay namin ay biglang nagbago ang ihip ng hangin naging napakabait biglang ang pamilya ngang asawa ko sa tuwing nakikita nila ako ay panay ang papuri nila ako raw ang swerte at biyaya sa kanilang pamilya. Mahal tapos ko nang kwentahin ang budget natin ngayong buwan kailangan ko na bang ipadala ang allowance ng mama mo tanong ko sa asawa ko habang nagtatype sa laptop sa aming sala siya naman ay nakahiga lang sa sofa at nanonood ng TV. Bigla siyang napamulat ng mata ay o nga pala sabi ni mama ay, kailangan din daw nilang magbayad para sa pagpapaayos ng sirang aircon. Pwede bang dagdagan mo ang 20,000 piso ang ipapadala mo na pabuntong hininga ako. Pero mahal noong 1 buwan lang ay humingi na siya ang 10,000 piso para diyan nasira na naman daw alam mo naman matatanda na sila at laging may nasisira sa bahay saka malaki naman ang kinikita mo marami sa pamilya namin ang umaasa sa tulong mo. Wala na akong nagawa kundi tumango na. Lang kasalukuyan akong nagpapadala sa biyenan ko ang 100,000 piso buwan-buwan para lang sa panggastos nila. At paano naman ang supplementary credit card na nakapangalan sa akin na ibinigay ko sa kanya tinatawag iyon ng biyenan ko na magic card niya gamit iyon. Ay, nakmamayabang siya sama amiga niya sa subdivision at sama zumba class nila isang araw na sa magandang mutyata ang biyenan ko kaya tumawag. Siya, hello ako ito kumain kami nga amiga ko sa isang mamahaling seafood buffet kanina. Nang ilabas ko ang card na binigay mo nalaglag ang nga panganila. Sabi nila ang mamanugang daw nila ay barya-barya lang kung magbigay. Pero ang pamilya raw natin ay nasa ibang level. Mabuti naman po at nag-enjoy kayo mama. Pero sana po ay wag masyadong malaki ang gastusin ninyo medyo matumal ang benta ngayon at marami akong kailangang bayaran hindi pa. Ako natatapos magsalita ay biglang tuminis ang boses ng biyenan ko ano hindi ba ang sabi mo ay malaki ang kinikita. Mo ngayon ay nagrereklamo ka dahil lang sa ilang platong hipon at alimango. Nakalimutan mo na bang nangako kang pananatilihin ang mataas na antas ng pamumuhay ng anak ko dahil sa pagmamayabang ko kaya nananatiling mataas ang tingin nila sa asawa mo dapat nga ay magpasalamat ka dahil sa mga dasal ko kaya lumalago. Ang negosyo mo mama kailan ko po sinabing hindi ko gagawin. Ang hinihiling ko lang po ay mahinay-hinay tayo ng kaunti una-una siya nga pala sa Makalawa pagpunta mo rito ay magdala ka nga mamahaling prutas. Pupunta ang nga amiga ko para tingnan ang bahay. Pagkababa kong telepono ay nakaramdam akong paninikip ngang dibdib ang asawa ko ay komportableng nabubuhay gamit ang perang pinahirapan ko. Habang ang biyenan ko naman ay inisip na obligasyon. Ko silang buhayin na parang mga hari at reyna ng gabing. Iyon umuwi ang asawa ko galing sa trabaho napansin niya ang lungkot ko kaya lumapit siya para masahihin ang mga balikat ko mahal may sinabi na naman ba si mama sayo alam mo naman kung ano siya. Gusto lang niyang magyabang intindihin. Mo na lang sana intindihin hanggang kailan ko siya iintindihin bukod sa 100,000 pisong allowance at sam gagastos sa credit card. Alam mo ba kung magkano ang nawawala sa atin buwan-buwan? Alam mo bang, mas malaki pa ang ibinibigay ko sa pamilya mo kaysa sa kinikita mo sa loob niya 1 taon. Bakit ba ganyang ka magsalita hindi? Ba pamilya tayo? Mahal na mahal ka kaya ne mema. Magulang ko baka, masyado ka lang pagod sa negosyo mo. Gusto mo bang ibuk kita ngang masagiganyan palagi ang asawa ko kapag may problema sa halip na humanap ngang solusyon ay iniiwasan niya ang usapan ang hindi ko naman hinahanap ang pagmamahal ng pamilya niya gusto ko lang sanang
Respetuhin nila ang halaga ng bawat patakang pawis ko, pero ang mahalaga lang sa kanila ay ang pitaka ko, at hindi ang nararamdaman ko. Madalas pang tinitingnan ng biyenan ko ang ma-post ko sa social media. Para bang binabantayan niya kung saan ako kumakain at kung anong damit ang binibili ko. Minsan kapag bumili ako ng magandang bag at ginawa kong profile picture, agad siyang magmamensahe at magpaparinig na ibili rin daw siya kaya. Metsake na rin akong hindi na upopost ng gay personal na bagay, samantala papalapit na ang ika-70 kaarawan ng aking nanay. Ang kaawa-awa kong nanay na inubos ang buong buhay niya sa pagsuporta sa pamilya namin. Hindi niya alintana ang pahina ng kanyang katawan. Ang nanay ko na nagdadalawang isip gumastos kahit ilang piso lang para sa isda sa palengke, kaya napagdesisyonan kong bigyan siya ang napakagandang regalo ngayon mahal ngayong weekend. Isasama ko si nanay sa Rustans ika-70 kaarawan niya at gusto ko siyang ibili ng magandang damit. Kahit minsan lang sumagot ang asawa ko ng walang gana, sige deserve naman iyan ng nanay mo, ibili mo siya ng maganda. Siya nga pala ano na ang nangyari sa bakasyon sa Palawan na gusto nga mama ko nung isang araw. Grabe, hindi ako makapaniwala, pinag-usapan natin ang ika-70 kaarawan ng nanay ko tapos isisingit mo ang bakasyon ng nanay mo. Hindi ang ibig kong sabihin, tutal pupunta na rin kayo sa Malbaca. Pwede mo na ring tingnan yung massage chair. Nagrereklamo rin kasi si mama na sumasakit ang likod niya lately. Umakyat ang dugo sa ulo ko pero nakpigil ako. Sa paglipas ng mga taon natutunan ko na ang pakikipagtalo sa asawa ko ay pag-aaksaya lang ng laway. Nagdesisyon akong mag-focus na lang sa matamis na ngiti ng aking nanay. Hindi ko alam na iyon na pala ang simula ng isang malaking unos. Karaniwan ay hindi ko ipinapaalam sa pamilya ang asawa ko ang magaginagawa ko para sa nanay ko. Sigurado kasing ulan ng reklamo at inggit tulad ng bakit sila wala, kaya tahimik kong pinlano ang paglabas namin ng nanay ko. Tandang-tanda ko pa ang masayang muha ng nanay ko sa loob ng mall. Habang pumipili kami ng isang napaka-elegantang silk na damit at mamahaling shawl, anak ko, makano ba ang maito, hindi ko naman kailangan ng maganitong gamit, sabi niya habang umiiling pero nakangiti siyang nakatingin sa salamin. Gusto kong protektahan ang ngiting iyon, pero hindi ko inakalang ang ngiting iyon ang magpapagising sa nakakalasong inggit ng aking biyenan. Sa sandaling in-upload ko ang masayang litrato ang nanay ko bilang profile picture ko, nagsimulang gumuho ang mapayapa kong buhay. Sumabog ang baluktot na pag-isip ng biyenan ko gamit ang walang kwentang dahilan na pera daw iyon ng anak niya. Sa araw ngang ika-70 kaarawan ng nanay ko, maaga akong gumising para sunduin siya. Gusto ko sana siyang ipag-organisa ng malaking party, pero mariin siyang tumanggi. Kung may para ka, itabi mo na lang para sa pag-aral ng may anak mo. Para sa akin ang pinakamagandang regalo ay ang makasama kayong kumain, ganyan siyang klaseng tao. Inubos niya ang buong buhay niya sa pag-aalala sa maanak niya kaysa sa sarili niya. Pagdating namin sa Rustans ay umatras agad ang nanay ko sa entrance pa lang. Elena, saan mo ba ako dadalhin? Para sa akin ang 50 pisong damit sa tiangga ay sapat na umuwi na tayo. Parang awa mo na hinawakan ko ang magaspang niyang kamay at sinabing, nanay, ika-70 kaarawan mo ngayon. Sabi ko naman sayo, malaki na ang kinikita ko, di ba? Paano ko naman hindi mabibili ang nga ganitong bagay ngayon? Gayong umasenso na ang anak mo, kahit ngayon lang ipikit mo ang nga mata mo at isukat mo ang nga pipiliin ko kahit na hindi bagay sa akin ang lugar na ito. Ayos lang talaga ako. Ang mga salitang iyon ang nanay ko ay parang patalim na tumusok sa puso ko. Ang biyenan ko ay nabubuhay sa pagmamayabang gamit ang credit card ko. Pero ang sarili kong nanay na nagluwal sa akin ay nahihiyang tumapak sa isang mamahaling mall. Dahil sa pag-alala sa gagastusin ng anak niya, mas lalo akong ngumiti at dinala ko siya sa isang high-end designer boutique dun. Napukaw ang atensyon ko sa isang napakagandang silk na damit, isang eleganteng shawl. Sa unang tingin pa lang ay alam mo nang mamahalin at napaka-elegante, tamang-tama para sa nanay ko. Nang dalhin ng salasladi ang damit at isinuot ng nanay ko, halos mapaluha ako. Ang nanay ko na buong buhay ay naksuot ng naluma at kupas na damit ngayon ay muhang isang kagalang-galang na donya. Maam, napakaganda po ang kutis ninyo, kaya bagay na bagay po sa inyo ang kulay na iyan, at saka po ang tela ay gawa sa pinakamataas na kalidad, napakagaan at presko sa katawan. Sa papuringang salasladi ay nahihiyang ngumiti ang nanay ko. Para bang hindi niya nakikilala ang sarili niya sa salamin. Elena, hindi ba masyadong mahal ito? Tingnan mo ang presyo. Bulong ng nanay ko sa akin. Nakalagay sa tag ay 70,000 piso. Naku, hindi maari 70,000 piso para sa isang damit at shawl. Hindi ko isusuot ito. Hubarin mo ito sa akin ngayon din. Nanay, manahimik po kayo diyan. Sabi ko sa inyo, ako ang bibili. Bakit ba kayo nakakaganyan? Bagay na bagay po sa inyo. Kung hindi natin
Ito bibilhin ngayon hindi ako uwi sa huli ay hindi ko pinansin ang pagtutol ang nanay ko at binayaran ko ang buong halaga ng buo. Paglabas namin ng mall napakaingat ng ngahakbang ng nay ko. Para bang naglalakat siya sa ulap. Pero hindi niya mapigilan ang matamis na ngiti sa kanyang nalabi. Nang makita ko siyang ganun naisip ko na hindi ako manghinayang kahit. Humastos pa ako ng daang-daang libong piso habang pauwi. Kami ay tumawag ang asawa ko mahal tapos na ba kayong mamili ng nanay mo? Ano ang binili mo para sa kanya? O binilhan ko siya ng magandang damit tuwang-tuwa. Siya anong brand ng damit makano inabot? Nag-alangan ako saglit sa tanong niya. Alam kong kapag sinabi ko ang presyo ay magrereklamo na naman siya at ikukumpara sa pamilya niya yung maganda ikapitumpung kaarawan ng nanay ko ngayon maintindihan mo naman iyon di ba o naman? Siyempre naiintindihan ko kaarawan ng biyenan ko yan eh. Siyempre kailangan mong bumili ng maganda. Pero tungkol doon sa masagecher na sinasabi ni mama sa halip na hulugan natin. Bilhin na lang natin ng buo na sa 100,000 piso lang naman iyon. Total nakabili ka ng damit ng nanay mo baka pwede mo na ring bayaran iyon sabi ni mama hindi raw siya makatulog gabi-gabi dahil sa sakit ng likod niya dahil sa walang hiyang hiling ng asawa ko ay napahigpit. Ang hawak ko sa manibela, nag-alala siya sa sakit ng likod ng nanay niya. Pero, hindi ba niya nakikita ang nakukubang likod ng nanay ko dahil sa buong buhay na pagtatrabaho mahal binilhan ko ng regalo ang nanay ko ngayon? Bakit ba ipinipilit mong isingit ang masagecher ng pamilya mo at sinisira mo ang araw ko sa bahay na tayo mag-usap sinisira ang araw sinasabi ko lang naman dahil malaki ang kinikita mo sige na nga mamaya na lang tayo mag-usap. Padabok na ibinaba ng asawa ko ang telepono halatang inis na. Inis, pero nagdesisyon akong huwag magpaapekto ngayon hindi ko hahayaang masira ang masayang araw ang nanay ko kumain kami sa isang tahimik at mamahaling Filipino restaurant na naibuk ko. Ang nanay ko na bihis sa bago niyang damit ay napakaganda kaya panay ang kuha ko ang litrato. Naku bakit mo ba kinukuhanan ang litrato ang isang matanda sabi niya pero tuwang-tuwa naman siyang nakpose nanay tingnan niyo. Itong litrato. Ang ganda-ganda ninyo rito gagawin ko itong profile picture sa Facebook isipin ng mga tao na modelo kayo ginawa ko ngang profile picture ang litratong iyon na may dalang matinding pagmamalaki. Sa caption ay isinulat ko. Maligayang ikapitumpung karawan sa aking pinakamamahal na nanay sana ay lagi kayong malusok hinawakan ng nanay ko ang kamay ko at sinabing anak ko makita lang kitang nabubuhay ng maayos ibinibili mo ako ng mamahaling damit at nililibre. Mo akong masasarap na pagkain wala na akong mahihiling pa. Anak ko alam kong nakpakahirap ka habang buhay akong magpapasalamat sayo. Ang kanyang may init na salita ay tila nahugas sa lahat ng pagod na dinanas ko sa pagtatrabaho. Ang tanging hiling ko lang ay tumagal ang kaligayahang ito pagkatapos ang masayang hapunan kasama ang nanay ko habang pauwi na kami ay walang tigil sa pag-vibrate ang cellphone ko makita ko palang ang salitang biyenan sa screen ay nanikip na ang dibdib ko ako ito, nasaan ka ngayon nakita ko sa profile picture mo mukhang nagpapakasasa. Kayo ang nanay mo ang unang narinig ko pagkasagot ko ay hindi pagbati, kundi isang matinis na boses na puno ang inggit. Mama ikapitumpung kaarawan po ang nanay ko ngayon kakatapos lang po naming kumain at ihahatid ko na siya pauwi aba pwede naman kayong kumain. Pero ang damit at shawl na suot ang nanay mo sa litrato ay hindi mukhang mumurahin sa unang tingin. Palang halatang mamahaling damit iyan galing sa Rustans opo niregalo ko po sa kanya para sa kaarawan niya kahit kailan. Ay hindi nakabili ang nanay kong maayos na damit. Hindi pa ako natatapos magsalita ay narinig ko na ang mabigat na pahinga sa kabilang linya. Hoy nababaliw ka na ba alam mo ba kung magkano ang ganyang damit para bilhin mo lang ng ganun-ganun na lang ano ang sinabi mo sa akin? Noong nakpabili, ako ngang mamahaling bag sabi mo matumalang. Negosyo sabi mo nagigipit ka at maghintay muna ako tapos ngayon ang nanay mo bibilhan mong damit na nakakahalaga ng libu-libo ng walang kurap mama regalo po ito para sa kaarawan ng nanay ko. Minsan lang po ito mangyari sa buong buhay niya. Binili ko po ito gamit ang sarili kong ang prang pinahirapan ko bakit po kayo nagagalit anong pramo nakakapagnegosyo ka dahil sa suportangang anak ko paano naging pramo. Iyon para iyon na kinita ang anak ko mula sa pawis at dugo. Niya sa prang iyon ilang pagpapagamot pa sana ang nagawa ang anak ko ang baluktot na pag-isip ng biyenan ko ay nagpatahimik sa akin ang prang kinikitang asawa ko. Ang halagang iyon ay barya lang kumpara sa kinikita ko ang 100,000 pisong allowance nila at ang mabinabayaran sa credit card niya ay nanggagaling lahat sa kita nga online shop ko pinagpupuyatan ko araw at gabi pero pilit. Itinatanggi ng biyenan ko ang katotohanang iyon gusto niyang ibigay ang lahat ng kredito sa anak niya. Pagdating ko sa bahay, ay nakaupo ang asawa ko sa sala na nakasimangot mukhang
Nakatanggap na siya ng matinding sermon mula sa nanay niya. Mahal, nandiyan ka na pala, hatid mo na ba ang nanay mo o nakausap mo na rin ba ang mama mo? Nagwawala siya sa akin habang ibinababa ko ang bag ko at nagbubuntong hininga ay palihim akong pinakmasdan ng asawa ko. Ikaw rin kasi. Tutal bibilhan mo rin lang siya, sana pumili ka ng mas mura. Bakit kailangan mong bumiling ganun kagarbong damit at galitin ang mama ko? Alam mo namang nakatutok iyon sa Facebook mo oras-oras. Mahal, seryoso ba na sinasabi mo iyan sa akin? Ika-70 karawan ng nanay ko, binili ko yon gamit ang sarili kong pera. Bakit ganyan din ang reaksyon mo? Hindi ba ako bumibili ng gagamit para sa mama mo? Nung isang buwan lang binilhan ko siya ng mamahaling bag sa mall at buwan-buwan kong ipinapadala ang allowance niya ng walang palya. Hindi ang ibig kong sabihin ay iniisip ni mama na winawaldas mo lang ang prang pinahirapan ng anak niya. Ano ba naman yung magpakumbaba ka ng kaunti? Sana sinabi mo na lang na binili mo iyon ng nakasali o kaya ay pagkalang. Bakit kailangan kong magsinungaling? Naknakaw ba ako? Nangaliwa ba ako? Sawang-sawa na akong tiisin ang inggit ng pamilya mo. Huwag mong tawaging pamilya mo ang pamilya ko ng ganyan. Napakapangit pakinggan. Nasasaktan ang mama ko. Hindi mo ba pwedeng tanggapin na lang? Kailangan mo ba talagang gumawa ng away dahil dito? Hanggang sa huli ay hindi kumampi sa akin ang asawa ko. Sa halip ay sinisipa niya ako sa pagpukaw. Sa galit ng nanay niya ng gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame. Natanong ko sa sarili ko, normal ba ang relasyong ito? Ito ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyo ko? Puro panlalait at inggit lang. Kinaumagahan ay lumala pa ang sitwasyon. Mukhang para malaman ng biyenan ko ang eksaktong presyo ng damit sa profile picture ko, tumawag siya mismo sa butik sa Rustans gamit ang palusot na bumili raw ang manugang niya ang damit doon at gusto rin niya ang ganun. Nang makumpirma niya ang eksaktong halaga na 70,000 piso ay sumabok ang biyenan ko. Mula pa kaninang umaga ay inulan na ang cellphone ko ng mga text message na puno ang mura na hindi ko masikmurang basahin. Magnanakaw, linta, ahas na sumisip sa dugo ang anak ko. Pero hindi ko pa alam nun. Hindi ko alam na ang galit ang biyenan ko ay hindi titigil sa matext o tawag lang. Napakaganda ang sikat ang araw ng araw na iyon. Kung ordinaryong araw lang sana ay masaya akong nagtatrabaho sa online shop ko, pero ang mamensahe ang biyenan ko ay nagpabigat sa dibdib ko. Tanghaling tapat nun nang umuwi ako saglit pagkatapos ng meeting ko sa isang supplier. Pagpasok ko sa pinto ay sumalubong sa ilong ko ang isang pamilyar na amoy. Ang matapang na pabango na sampagwita na ginagamit ng biyenan ko. Mama, nandiyan po ba kayo? Walang sumagot, pero mula sa kwarto namin ay narinig ko ang isang nakakakilabot na tunog ng pinupunit na tela kasabay ng mabigat na pahinga. Bumilis ang tibok na ke puso ko at nanginig ang kamay ko. Tumakbo ako papunta sa walk-in closet namin nang hindi man lang hinuhubad ang sapatos ko, at doon ay nasaksihan ko ang isang eksenang hindi ko mapaniwalaan kahit nakikita ng dalawang mata ko. Mama, ano pong ginagawa ninyo? Sa sigaw ko ay lumingon ang biyenan ko. Sa kamay niya ay may hawak siyang malaking gunting at sa paanan niya ay nakalat ang mga paborito kong damit na punit-punit na parang basurahan mula sa mga imported na damit na binili ko bilang sample para sa negosyo ko. Hanggang sa ma-designer na damit ko na binili ko ng napakamahal. Walang natirang buo. Aba, nandito ka na pala, magnanakaw ngayon, makakatikim ka sa akin. Ang biyenan ko na parang sinapian ay iwinasiwas ang gunting sa ere at sumugot sa akin. Mama, ano pong ginagawa ninyo? Alam niyo ba kung makano ang lahat ng damit na ito? Bakit niyo po sinira? Bakit niyo po ginagawa ito? Kung bakit ubaliw na ako habang ang anak ko ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho, ikaw ay nagwawaldas ng daan-daang libong piso para sa mga basahang ito. Ang nanay mo bibilhan mo ngang 70,000 pisong damit ng walang kurap. Tapos ako bibigyan mo lang ng credit card para makabili ng mumurahin sa tabi-tabita o kapaba ang isang lintang katulad mo ay walang puwang sa pamamahay namin. Hindi pa nakuntento ang biyenan ko, kinuha niya ang isa sa mamahaling jacket ko at sa mismong harapan ko ay ginupit niya ang manggas nito. Mama, parang awa niyo na, tama na po, kahit isang kusing ng perangang anak niyo ay hindi ko ginastos. Huwag mo akong daanin sa makwento mo. Anong pramo? Kumikita kang pra dahil asawa kang anak ko? Ang kapal ngang mukha mong magmayabang na ikaw ang may hawak ng pra. Napakabilis ng pangyayari. Dumaan ang kamay ng biyenan ko sa paningin ko at kasabay ng isang malakas na tunog ay napalingon ang ulo ko sa isang tabi. Isang malakas na sampal. Nakaramdam ako ngumatinding sakit at nalasahan ko ang dugo sa loob ng bibig ko. At may gana ka pang tingnan ako ng ganyan at sumagot-sagot.
Ang isang katulad mo ay kailangang turuan ng leksyon ngayon din. Ganyan ka ba pinalaki ang nanay mo na sumipsip sa dugo ang asawa mo at bastusin ang biyenan mo? Sinampal niya ako at nilalait pa niya ang nga magulang ko. Nanginginig ang boses ko, hindi man lang ako makayak, pakiramdam ko ay nablangko ang isip ko. Mas masakit pa sa hapding pisngi ko ang katotohanan. Ang buhay na itinayo ko ng matagal ay tinapakan ng ganito kawalang hiya o sinampal kita. At ano, nasasaktan ka? Kung nasasaktan ka, ibalik mo ang lahat ng perangang anak ko at lumayas ka rito ng walang dala. Ang ahas na katulad mo ay magdadala lang ng malas sa pamilya namin. Ang kapal ngang muha mong ibili ngang mamahaling damit ang nanay mo, Lintana. Sumisip sa dugo ngang anak ko, sinipangang biyenan ko ang bag ko na nahulog sa lapak at lumabas ngang kwarto. Naiwan akong nakaupo sa gitna ngang nga punit-punit na damit tulala. Matagal-tagal din bago ako napangiti ng mapait habang iniisip na ito pala ang kapalit ng mga sakripisyo ko. Nang sandaling iyon ay narinig kong bumukas ang pinto at pumasok ang asawa ko na paaga ang uwi niya mula sa trabaho. Nang makita niya ang gulo sa bahay, ay namutla ang mukha niya. Mahal, anong nangyari rito mama? Anong ginawa niyo rito? Bakit ganito ang bahay? Anak, dumating ka sa tamang oras. Alam mo ba kung gaano karaming pera ang winawaldas ang babaeng ito ng patago? Nakita kong dalawang mata ko at nilinis ko na ang lahat. Ang isang magnanakaw na katulad niya ay kailangang turuan ng leksyon. Ang biyenan ko na ubot ng kapal ngang mukha ay kumapit sa braso ngang asawa ko at nagsimulang maginarte. Inangat ko ang ulo ko at tiningnan ang asawa ko, pula at magaang pisngi ko at sa paanan ko ay nakakalat ang mga sirang damit. Nang makita niya ang kalagayan ko ay nanigas siya at hindi alam ang gagawin. Mama, kahit na nagagalit po kayo, bakit niyo naman sinira ang lahat ng damit ng ganito? At ikaw mahal, bakit ka ba nakatayo lang diyan? Kung nagwawala si mama, sana umiwas ka na lang. Ang unang salitang lumabas sa bibig ng asawa ko ay hindi para alaluin ako kundi para sisihin ako kung bakit hindi ako umiwas. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Seryoso ba na sinasabi mo iyan sa akin? Sinampal ako ang nanay mo at ginupit niyang gunting ang madamit na binili ko gamit ang perang pinahirapan ko. At hindi mo man lang tatanungin kung ayos lang ako. Hindi, ang ibig kong sabihin ay siguradong nasaktan din si mama, di ba? Ang problema kasi ay binilhan mo pang ganoong damit ang nanay mo. Kung humingi ka na lang sana ang tawad tapos na sana ang lahat. Bakit kailangan mo pang palakihin ang isyu? Humingi ang tawad para saan? Anong ginawa kong masama? Nababaliw na ako. Mama, kumalma na po kayo, ipapaliwanag ko na lang po mamaya. Mahal, pumasok ka na muna sa kwarto, parang awa mo na mag-usap tayo. Kapag umalis na si mama, tinapik ng asawa ko ang balikat ng nanay niya at inalalayan papunta sa sofa sa sala. Tinarato niya ako na parang ako ang may kasalanan ng lahat. Gulo na parang pabigat ako at itinulak niya ako papasok sa kwarto. Sumara ang pinto at nang marinig ko ang mapangutiang tawa ang biyenan ko mula sa sala at ang nakmamakaawang boses ang asawa ko, doon ko napagtanto hindi ko na ito tahanan. Ang pamilyang binuhay ko buwan-buwan gamit ang 100,000 piso na sumasagot sa mamahaling bag at credit card. Ang biyenan ko ay mas marupok pa pala sa kastilyong buhangin. Tahimik kong inilabas ang cellphone ko at kinuhanan ng litrato ang maga kong pisngi. Pagkatapos ay pinikturan ko isa-isa ang makunit-punit na damit. Nang makita ako ng biyenan ko, ay tinuya niya ako sa huling pagkakataon. Para saan yang malitrato na yan? Para ireklamo ako sa pulisya. Sige, gawin mo. Anong kaso ang isasampa mo? Dahil lang dinisiplina ang biyenan ang manugang niya. Tingin mo ba ay mananahimik lang ang anak ko kapag kinasuhan mo ako? Nag-echo sa tainga ko ang nga nakakalasong salita niya pero hindi ako sumagot. Sa halip ay tinitigan ko ang asawa ko. Mahal, pareho ba kayo ang pananaw? Ang nanay mo na deserve kong masampal at deserve na masira ang madamit ko. Bakit ba pinipilit mong palakihin ang gulo? Totoong sumobra ng kaunti si mama pero ikaw din naman ang nagumpisa ang sitwasyon. Kalimutan na natin ang nangyari ngayon at palampasin na natin. Sige, palampasin na natin ang salitang iyon ang naging huling saksak sa puso ko. Wala akong sinabi. Pumasok ako sa kwarto at nilok ang pinto. Binuksan ko ang laptop ko na nasa ibabaw ng side table. Ang nga daliri ko ay gumagalaw ng mas malamig at mas determinado kaysa dati. Ang pinakmumulan ng pra na bumubuhay sa buong pamilya ng asawa ko at ang pasensya ko na nagpapanatili sa kayabangan nila ngayon ay sisimulan ko ng putulin ang lahat ng iyon. Panahon na para ipamuha sa kanila kung sino talaga ang malintang sumisipsip ng dugo sa manugang na tinawag nilang Linta. Malamig ang gabi pero sa puso ko ay may nagliliyap na apoyang biyenan ko na parang bagyo na nanira ay nagiwan ng nakakabinging katahimikan sa sala. Pagkatapos ihatid ng asawa ko ang nanay niya sa elevator ay bumalik siya. Bumuntong hininga siya ng malalim at kumatok sa pinto ko. Ako na nakaupo sa gitna ng sirang damit ay walang ganang buksan ito. Mahal, ganyan ka pa rin ba? Anong gagawin natin sa lahat ng damit na ito? Sayang naman, sinipa ng bahagya ang asawa
ko ang ginupit na manggas eng isang mamahaling jacket na nakakalat sa sahig. Sa kawalan niya nga, pakialam ay naramdaman kong may naputol sa loop ko, sayang iyan lang ba ang naisip mong sabihin, sinampal ako ngang nanay mo. Hindi mo ba nakikita ang maga kong muha? Yung masirang telalang ba ang nakikita mo? Sa malamig kong tanong ay napasulyap ang asawa ko at umupo sa tabi ko. Hindi, sino bang nagsabing hindi ako nasasaktan? Pero mahal, alam mo naman ang ugali ng mama ko, kapag nagalit iyon nawawala sa sarili at sa toto lang yung damit na binili mo para sa nanay mo. Ay medyo sumobra naman ang mama ko na hindi pa nakakabili na damit sa rustang sa buong buhay niya. Ano sa tingin mo ang naramdaman niya nang makita niya ang litrato ang nanay mong nakangiti? Suot iyon kaya dahil nasaktan ang pride niya, may karapatan na siyang manampal ang manugang at manira ang bahay? Bakit naging kasalanan ang ibili and regalo ang nanay ko gamit ang sarili kong pera? Ang credit card na ginagamit ng nanay mo, saan mo ba tingin nang gagaling ang perang iyon? Ayan na naman tayo sa buwisit na pranayan. Na dahil maganda ang negosyo mo, ikaw ang bumubuhay sa pamilyang ito. Salamat, pero kailangan mo ba talagang ipamuha iyan sa akin dahil ikaw ang kumikita ngang pera? Minamaliit mo ang mama ko kaya siya sumabog. Hindi ang maging mabuting anak ay hindi naman ganun kahirap, kailangan mo lang ibili si mama ngang gusto niya at pasayahin siya. Malinaw ang lohika ngang asawa ko, dahil ako ang kumikita kailangan kong magtiis. Dahil may kakayahan ako kailangan kong pagbigyan ang lahat ng layaw. Nganay niya, napangiti ako ng mapait, hindi ako makapaniwala. Mahal, isa kang tunay na duwa. Nung bumagsak ang negosyo mo at nabaon tayo sa utang, ako ang nakpakahirap magbuhat ng ngakahon sa divisoria. Alam mo ba kung ano ang sinabing nanay mo sa akin nun? Dinuraan niya ako at sinabing isa akong linta na sumisipsip sa dugo ng anak niya. At ikaw, nasaan ka nun? Natutulog dahil sa kalasingan. Ano ba, bakit mo ba inuungkat iyan ngayon? Habang buhay ka na lang bang mabubuhay sa nakaraan? Ngayong umaasenso na tayo, inilalabas mo ang ngabaho para maliitin ang ngataw. Binigo mo ako ng sobra ang asawa ko, sa halip na humingi ng tawad ay sinigawan pa ako at lumabas ng kwarto. Ang narinig ko mula sa sala pagkatapos nun ay mas lalong hindi ka panipaniwala. Tinatawagan ng asawa ko ang nanay niya at inaalo ito gamit ang malambing na boses. Mama, nakauwi na po ba kayo ng maayos? Hais, medyo isip bata pa kasi ang asawa ko, nasermunan ko na siya kaya huwag na po kayong magalit. Bukas ilalabas ko po kayo para kumain ng masarap. Opo mama, huwag po kayong mag-alala, sama sa chair para sa likod ninyo. Gagawan ko po ang paraan. Nang marinig ko ang boses ng asawa ko mula sa kabilang pinto ay nanlamig ang buong katawan ko. Anong gagawan kong paraan? Alam na alam niya kung saan manggagaling ang perang iyon. Nangangako ang asawa ko ng napakadali. Ang ugali niyang ituring ang pinahirapan ko na parang pera lang sa bulsa niya ang mas lalong nakpamukha sa akin ng kawalan ng kwenta. Tahimik akong tumayo at sinimulang ilagay ang masirang damit sa garbage bags. Ang tunog ng napupunit na tela ay nag-echo sa tainga ko na parang ilusyon. Ang mga damit na nakakahalaga ngang libu-libong piso bawat isa ay isa na lamang tamba ngang basurahan ngayon. Pero hindi ako umiyak. Habang nililikpit ko ang mga damit na iyon ay nagtayo akong isang matibay na pader sa puso ko. Sige, ang pagiging mabuting anak ninyo. Bayaran ninyong sarili ninyong prapanahon na para burahin kayo sa buhay. Umupo ako sa tapat ng desk at binuksan ang laptop ko. Ang unang ginawa ko ay suriin ang daloy ng pera sa online shop ko at ang mga bank accounts ko. Kahit kailan ay hindi naka-interes ang asawa ko kung paano tumatakbo ang negosyo ko. Tinitingnan lang niya ang allowance na pumapasok sa account niya tuwing kinsenas at ang perang na pupunta sa pamilya niya. Iyon ang magiging pinakamalakas kong sandata. Habang lumalalim ang gabi, narinig ko ang pagilik ng asawa ko mula sa sala. Para bang walang nangyari, nasampal ang asawa niya at nasira ang madamit na pinahirapan niya. Pero nakakatulog pa siya ng ganun. Kaimbing tumayo ang mga balahibo ko nang maisip ko kung ito ba talaga ang lalaking minahal ko. Kinuha ko ang cellphone ko at binasa ko ulit ang matext ng biyenan ko na puno ng panlalait. Linta na sumisip sa dugo ng anak ko, ang kapal ng mukha mong ibili ng mamahaling damit ang nanay mo sa rustans na babalik ka na bakulang. Paang nangyari ngayon kapag winaldas mo ulit ang pera nga? Anak ko, hindi ko palalampasin pati ang pamilya mo. Linta, inulit ko ang salitang iyon ng dahan-dahan sa paningin ng biyenan ko. Ako ay isang nilalang na sumisipsip sa dugo ng anak niya. Pero ipaparamdam ko sa kanya hanggang sa buto niya na ako pala ang mismong nagbibigay ng dugong iyon. 3:00 ang madaling araw ng tulok. Ang lahat ay ginawa ko ang pinal kong desisyon. Ang buhay ko bilang manugang ay naktatapos ngayon. Ang gansa na nangitlok ng ginto na nagbigay ngang ginhawa sa pamilya. Ang asawa ko ay nagdesisyon nang basagin ang sarili nitong maitlok. Lumabas ako sa sala at palihim kong tiningnan ang cellphone ang asawa ko. Ang chat nila ang nanay
niya sa messenger ay puno eng panlalait sa akin mama magtiis muna po kayo lumaki lang ang ulo niyan simula ng kumita eng kaunting pera ibababa ko rin ang kayabangan niyan. Nang mabasa ko ang mensahe eng asawa ko ay, naglaho ang huling patak ng pagmamahal na natitira sa akin. Bumalik ako sa kwarto at tahimik na isinara ang pinto. At sa isang malamig at malinaw na boses ay sinabi ko sa sarili ko bukas ang umaga pagdilat eng mga mata ninyo. Asahan ninyong nagbago na ang mundo. Nawala na ang sakit sa pisngi ko pero ng gabing iyon ay, may apoy sa puso ko na hindi na kailanman mamamatay. Sabi nga nila ang paghihiganti ay mas masarap kapag malamig. Sinimulan kong mahanda ang isang napakalamig, napakalupit at napaka-eleganteng paghihiganti. Ang unang hakbang ay tanggalin. Isa-isa ang lahat ng pribilehiyo na inaabuso ng pamilya ng asawa ko mula sa bintana nagsisimula ng lumiwanak ang asul na liwanag ng bukang liwewe. Ito ang sandali na magbubukas ang bagong kabanata sa buhay ko na imaginin ko na kung paano gagapang sa lupa ang kayabangan ng pamilya ng asawa ko kapag nawala ang pera ng manugang na labis nilang minamaliit. Huminga ako ng malalim at tiningnan sa huling pagkakataon ang litrato ng karawan ng nanay ko, ang kanyang nakangiting mukha. Mula ngayon ang tanging ngiti na kailangan kong protektahan ay ang sa kanya. Ipinangako ko sa sarili ko na ang duwag na pananahimik at kalupitan ng asawa ko at biyenan ko ay babayaran nila gamit ang bagay na pinakamamahal nila. Ang para ipinikit ko na rin ang mga mata ko para maghanda sa malaking gra na magsisimula, na napakalamig ng hangin sa madaling araw, pero mas malinaw. Ang isip ko kaysa dati ang kahihiyan at sakit sa pisngi ko kahapon ay naging dahilan para maging manhit ako. Lumabas ako sa sala ng maaga at tulog pa rin ang asawa ko sa sofa na nakanganga. Kung ordinaryong araw lang sana ay ipinagluto ko na siya ng mainit na kape at almusal bago siya pumasok sa trabaho. Pero ngayon wala na akong ganang bigyan siya kahit isang basong tubig. Tahimik akong umupo sa dining table at binuksan ang laptop at cellphone ko panahon na para tapusin ang charity foundation na tinatawag nilang pamilya. Ang unang ginawa ko ay ipablock ang supplementary credit card na nakapangalan sa akin na ginagamit ng biyenan ko sa pagmamayabang. Tumawag ako sa bangko at pina-cancel ito. Ang susunod ay kinansela ko ang automatic bank transfer na 100,000 piso buwan-buwan sa biyenan ko na pumapasok tuwing ika-10 buwan. 100,000 piso para sa iba ay higit pa ito sa sahod nila. Pero sa bahay na iyon, ay tinuturing itong obligasyon ko. Ngayon ay binabawi ko na ang karapatang iyon. Pero hindi ako titigil dun. Kinansela ko isa-isa ang lahat ng naka-auto-debit sa account ko, ang association dues ng tsondo ng biyenan ko, ang kuryente, ang tubig, ang internet at pati na rin ang binabayarang grocery na pinapadeliver ko araw-araw sa kanila. Mahal, gising ka na pala, bakit ang aga mo? Nakusot ng mata ang asawa ko na mukhang magulo pa ang buhok. Umaasa siya gaya dati na may nakahandang almusal para sa kanya. Mahal, nagugutom na ako, walang almusal. Tungkol nga pala kahapon humingi na akong tawad, medyo sumobra si mama pero sana naman palampasin mo na rin. Hindi inaalis ang tingin sa laptop ay sumagot ako ng walang emosyon, walang pagkain. Simula ngayon sarado na ang kusina, ang bahay na ito. Kung gusto mong kumain lumabas ka at bumili o kaya pumunta ka sa bahay ang mama mo at magpaluto ka. Ano? Mahal, seryoso ba na makakaganyan ka? Nag-es ka, andalo ka ba mula pa kaninang umaga dahil lang may nasirang ilang damit sayo? Ang salitang ilang damit ay muling nakpaliyap ngang apoy sa dibdib ko. Isinara ko ang laptop, tumayo ako at tinitigan ang asawa ko sa mga mata. Naalala mo ba ang sinabi ngang mama mo kahapon? Tinawag niya akong lintan na sumisip sa dugo ngang anak niya, di ba? Kaya nagdesisyon akong tumigil na sa pagiging lintak. Kinansela ko na ang credit card na binibigay ko sa mama mo, ang buwanang allowance at lahat ng panggastos sa bahay nila. Hindi ko alam na napakabuti mo palang anak. Mula ngayon bayaran mo ang obligasyon mo sa mama mo gamit ang sarili mong sahod. Maliwanag ba? Tumawa ang asawa ko dahil inisip niyang nakbibiro lang ako. Sige na mahal, hindi mo naman siguro talaga ginawa iyon, kilala kita. Sige na, tama na ang biro at mag-almusal na tayo. Kung biro ba ito o hindi malalaman mo mamaya kapag tumawag ang mama mo. At saka yung credit card na binibigay ko sayo para sa allowance mo, pinakancel ko na rin gamit ang sahod mo. Ikaw na ang magbayad ng gastusin sa bahay natin at NG allowance ng mga magulang mo, kaya simulan mo nang magtipid. Nanigas ang muha ang asawa ko sa isang iglap. Mabilis niyang nilabas ang cellphone niya at tiningnan ang banking app niya at sumigaw, hoy, nababaliw ka na ba? Toto bang kinansela mo lahat? Pinagloloko mo ba ako? Ang kahihiyan, trinato akong parang magnanakaw at sinampal ako, tapos nag-aalala ka sa kahihiyan ng taong iyon. Talagang duwag ka hanggang sa huli. Bakit ko kailangang palampasin ito? Trinato nila akong magnanakaw ayon sa mama mo, isa akong linta.
Siguradong hindi magiging maganda sa pakiramdam nila na tumanggap ngang pera mula sa isang linta. Kaya ginawan ko sila ngang pabor seryoso ba ipagpapatuloy mo talaga ito mag-asawa tayo ang pera mo ay pera ko at ang pera ko ay pera mo paano? Ka naging ganyan kadamot sa kakapalan ng muhangang asawa ko ay. Hindi ko napigilang matawa ng malakas. Noong bumagsak ang negosyo mo at nabaon tayo sa utang ang pera ko ay pera ko. Ngayong umaasenso na tayo ang pera ko ay naging pitaka na ngang mama mo at ang sahot mo ay sarili mong pera di ba sa kakarampot na kinikita mong hindi aabot ng 50,000 piso buwan-buwan subukan mong bayaran ang gastusin ng pamilya mo ang mainteres sa utang at ang mainuman mo tingnan. Natin kung ilang araw kang tatagal. Ang asawa ko na hindi mapigilan ang galit ay sinipa ang lamesa sa sala. Pero hindi ako kumurap. Sa puso ko patay na ang asawa ko mahal hindi makinig kang mabuti. Simula ngayon ititigil na ang lahat ng tulong pinansyal sa bahay na ito ang masagetcher na ipinangako mo sa mama mo bilhin mo gamit ang sarili mong kartuparin mo mismo ang malalaking pangako mo ako simula ngayon gagastusin ko lang ang pera ko para ibili ngang damit ang nanay ko at para magbakasyon kasama siya sigurado ka bang hindi? Ka magsisisi kilala mo ang mama ko hindi siya upo lang at mananahimik kapag nalaman niya ito. At anong gagawin niya kung hindi siya mananahimik? Pupunta siya rito para sirain ang iba ko pang damit. Sa pagkakataong ito tatawag na ako ng pulis para sa trespassing. At pinalitan ko na rin pala ang password ng digital lock natin. Kaya sabihin mo sa mama mo na huwag na siyang magtatangkang pumunta rito ang asawa ko na nanginginig sa galit ay. Nagbihis at lumabas ang bahay. Ang tunog ng pagsara ang pinto ay mas malakas kaysa sa karaniwan bumagsak ulit ako sa sofa malapit nang magsimula ang bagyo. Ang biyenan ko na maguguluhan dahil hindi gumagana ang credit card niya ang pamilya niya na makatanggap ng mga notice ng disconnection. At ang asawa ko nasasakit ng matindi ang ulo sa pag-ayos ng gulo sa pag-isip palang, nunay, may mapait na gitina gumuhit sa mga labi ko. Masyadong matagal nang nakalimutan ng biyenan ko na ako ang may hawak ng manibela ng buhay nila. Ituturo ko sa kanya ng dahan-dahan ang malupit na kapalit ng pagkagat sa kamay na nagpapakain sayo. Tahimik akong nagtimpla ng kape sa labas ay tuluyan ng sumikat ang araw ito ay isang maaliwalas at mapayapang umaga na ibang-iba kahapon. Pero ang kapayapaang ito ay malapit nang mabasak ng tunok ng tawag sa telepono kasabay ng mga sigaw ang biyenan ko. Napagdesisyonan kong hintayin ang sandaling iyon ng buong kalmado ang charity work ko ay tuluyan nang natapos at nagsimula na ang oras para sa nararapat na leksyon gumaan ng sobra ang pakiramdam ko. Ang panghinayang sa manasirang damit ay naglaho na at napalitan ito ng isang malamig at matibay na pagnanasang magiganti kung paanong tumatawa ang biyenan ko habang tinitignan ang profile ko ngayon ay oras ko naman para tumawa habang pinapanot ang pagbagsak niya. Nang araw na ipa-cancel ko ang cart ng biyenan ko mayroon pala siyang lunch date kasama ang 3 amiga niya sa subdivision sa isang sikat at mamahaling hotel buffet. Dahil lagi siyang nakmamayabang na malaki ang negosyo ng manugang ko at ipinakatiwala sa akin ang cart niya ng araw na iyon siguradong abot langit ang ego niya ang eksena ng araw na iyon na kalaunan ay kinwento sa akin ng asawa ko ay mas nakakawa at mas nakakatuwa kaysa sa inisip ko. Sagot ko ngayon kaya umorder kayo ang kahit anong gusto niyo yung pinakamahal mukhang kumita ng malaki ang manugang ko lately Nasabihan ko siya ang ilang bagay dahil binilhan niya ang damit ang nanay niya para sa birthday nito. Kaya humingi siya ang tawad at sinabing pumili raw ako ang mas maganda para sa akin ang biyanan ko na nag-imbento ang kwento ang pahingi. Kung tawad na hindi naman nangyari ay siguradong nayabang. Sa harap ng amiga niya umuorder sila ng buffet na nakakahalaga ng 5,000 piso bawat tao at pinarisan pa ng mamamahaling alak. Nakmamayabang sa luhong tinatamasa niya gamit ang pera ng manugang niya ang mga amiga niya siyempre, ay sasang-ayon sa kanya sinasabing aba siyempre pinalaki mo ng maayos ang anak mo at mayroon kang mabuting manugang kaya buhay Reyna, ka ngayon pero mabilis na natapos ang kaligayahan nagsimula. Ang trahedya ng pagkatapos kumain ay inabot ang gibiyenan ko ng buong kayabangan ang credit card ko sa waiter. Excuse me po ma'am, pero decline po ang card na ito. Sa magalang na sinabing waiter ay napasinghap ang biyenan ko declined impossible. Subukan niyo ulit binigyan akong manugang kong card na walang limit baka sira ang makina ninyo. Ang mukhang waiter pagkatapos ay swipe ulit ang card ay, naging litong-lito, ma'am nakablok na po. Talaga ang card na ito at hindi po pwedeng ipambayad. Wala po ba kayong ibang card? Nang sandaling iyon ay siguradong nanlamig ang hangin sa paligid ng biyenan ko.
Nagsimulang makbulungan ang maamiga niya at nakatinginan hindi ba sabi niya binigay sa kanya ngang manugang niya bakit nakablok nakakahiya naman ang biyanan ko na tarantang-taranta ay tumawag sa asawa ko at sumigaw ng malakas anak anong nangyari yung card na binigay nga asawa mo. Nakablok nandito ako sa hotel buffet kasama ang mga amiga ko kumain na kami at hindi ako makapagbayad gawan mo paraan ngayon din mamatay-matay na ako sa kahihiyan. Nang oras na iyon ay nasa opisina ako ang online shop ko at tahimik na nagkakape walang tigil sa pagring ang cellphone ko dahil sa mga tawag ang asawa ko pagkatapos kong ignore ngang 3 beses sa ikaapat na tawag ay sinagot ko, na mahal, sumobra ka na umiyak, na si mama sa kahihiyan, sa restaurant sinabi ko na sayo diba tapos na ang charity work. Tinawag akong linta ngang mama mo. At hindi tama na mabuhay siya sa pagsipsip ng dugo ng isang linta magbayad siya gamit ang ibang card. Ikaw ang pumunta at ayusin mo iyan hoy napakalupit mo talaga gumawa ka nga eksena sa harap ng nga amiga ni mama ipare-activate mo ang card ngayon din ipapaliwanag ko na lang sayo mamaya hindi ko kailangan ng paliwanag ng sampalin ako, nga mama mo at sirain ang mga damit ko anong ginawa mo ang. Kahihiyang iyan hindi ako ang may gawa niyan ginusto niya. Iyan sige na busy ako pagkababa ko ang telepono, ay nakaramdam ako ang matinding ginhawa. Sa huli napilitang mag-half day ang asawa ko sa trabaho para tumakbo sa hotel at bayaran ang bill. Pero ang pinakamatindi ay ang nangyari pagkatapos paglabas ng biyenan ko sa restaurant sinubukan niyang magpalusot sa maamiga niya. Sigurado akong naiwala nga manugang ko ang card niya kaya. Ipinablok niya para sigurado. Pero kumalat na ang chismis sa buong subdivision. Wala pang kalahating araw ang machismis na yung panay ang yabang sa perang manugang niya sa huli ay pinalayas din pala. Ay nakarating na sa pandining ng biyanan ko kinagabihan umuwi ang asawa ko na umuusok ang ilong sa galit mahal sumobra ka na talaga ngayon sabi ni mama hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan sa buong buhay niya at nakakulong lang siya sa kwarto ngayon. Kung may konsensya ka pupuntahan mo siya. Para humingi ng tawad hindi tawad para saan nagdesisyon akong huwag gastusin ang pera ko dahil gusto ko kahihiyan ba iyon? Hindi ba inisip ng mama mo na kahihiyan ang manira ng mamahaling damit ng ibang tao at manampal ng mukha? Kapag naisip ko ang ginawa sa akin ng mama mo kahapon nanginginig pa rin ang makamay ko hindi pareho iyon matanda na si mama kung matanda na siya dapat umarte siya nang naayon sa edad niya. Kapag kailangan niya ngang isa akong huwarang manugang kapag gumastos ako ng kaunti isa akong magnanakaw makinig kang mabuti. Simula ngayon hindi na ako gagastos kahit isang kusing para sa mama mo kung gusto mong maging mabuting anak gawin mo gamit ang sarili mong pera. Pero anong gagawin mo sa sahot mo halos hindi ka nga makakabayat ng magastusin sa bahay nila. Ang asawa ko na natakot sa kalamigan ngang boses ko ay hindi na nakapagsalita. Siya na nabuhay na parang harigamit ang perang kinikita ko at binalewala ang mga sakripisyo ko ay mukhang nagsisimula ng mapagtanto ang tindieng sitwasyon. Mahal pero kahit man lang sana yung allowance ay padala. Mo bakit? Sa akin mo sinasabi iyan tinawag, akong lintaeng mama mo ang humingi ang pera sa isang linta ay pagiging walang hiyang tao hindi ba umutang ka mahanap ka ang part-time job, kahit ano. Ako simula ngayon mag-iipon ako para sa bakasyon ngang nainay ko sa Palawan sinabunutan ng asawa ko ang sarili niya habang nagpapabalik-balik sa sala, kung sa ibang pagkakataon baka lumambot na ang puso ko at pumayag akong sabihing sige ngayon lang. Pero iba na ngayon ang pulang marka sa pisngi ko at ang nakapanlulumong itsura ang walk-in closet ko ang nagpatigas sa puso ko na parang bakal ng gabing iyon pinadalhan ako ang biyenan ko ang mahabang text message ang mayabang niyang. Tono kaninang umaga ay naglahon at napalitan gumaga. Nakakaawang palusot tulad ng nawala ako sa sarili ko kahapon alam mo namang nagme-menopause na ako at hindi naman kailangang umabot sa ganito ang pamilya natin. Pero hindi ako sumagot, ang kahihiyan na naranasan niya sa restaurant ay simula palang alam na alam ko kung gaano kawawa ang magiging buhay ng pamilya ng asawa ko kapag nawalan sila ng suportang pinansyal at kung paano unti-unting lalamunin ng paghihirap na, iyon ang pride ng biyenan, ko akala niya, ay katapusan ng mundo ang pagpapablok ang credit card. Pero ang totoong impyerno ay hindi pa nagsisimula. Simula bukas sasalubungin sila ng mga disconnection notice at ang pananahimik ng mga appliances sa bahay nila na isa-isang titigil sa paggana natulog ako ng mapayapa nang walang pakialam sa mga pagbuntong hininga ng asawa ko sa tabi ko ito ay isang napakatamis at payapang gabi isang bagay na hindi ko inakalang mangyayari ilang araw lang ang nakalipas. Ang pagpapablok ang credit card at pagpapahinto ang allowance ay simula pa lamang nakakatuwa kung paano tumatakbo ang buhay. Kapag nasanay ka na sa isang bagay na parang hangin lang hindi mo na pinapahalagahan ang halaga nito,
Pero kapag unti-unting nawawala ang maiyon dun mo lang maisip kung gaano nakadepende ang buhay mo sa kamay ng iba pagkalipas ng ilang araw sa bahay nge. Biyanan ko ay literal na naksimulang. Bumalik sa sinaunang panahon ang buhay nila. Ang unang nawala ay ang TV at internet. Para sa maraming matatanda ang panonot ang TV buong araw ang tanging libangan nila. Pero dahil hindi nabayaran ang cable at internet na dati kong sinasagot na matay ang screen ng walang pasabi mahal napakalupit mo talaga pati ba naman TV puputulin mo ang asawa ko pagkadating mula sa trabaho, ay tumakbo. Palapit sa akin at sumiga. Mukhang nasermunan na naman siya ng malutong ng biyanan ko hindi ko pinutol kinansela ko lang ang auto-debit sa account ko kung gusto ng mama mong manut ng TV ikaw ang magbayad hindi naman kailangang sumigaw ka diyan. Hindi ganun kadali iyon yung cable yung wifi yung kuryente na ang mahal-mahal ngayon yung tubig pati yung bayad sa tagalinis ang paglipat ng lahat ng iyon sa pangalan ko ay napakahirap at hindi barya-barya lang ang babayaran sa. Sinabi ngang asawa ko ay nagtanggal ako ngang makeup habang nakatingin sa kanya nang may pang-aasar sa salamin. Aba mamatay sa inip ang mama mo niyan nadurok ang puso ko nang makita ko ang masirang damit ko at nang masampal ako ano naman kung hindi gumagana ang TV. Kung nababagot siya pumunta siya sama amiga niya para makipagsismisan. Nga pala dahil nakablock na ang card siguradong nahihiya na siyang magpakita sa kanila. Mahal parang awa mo na nag-text na si mama sayo para humingi. Ngang tawat, dapat magbigay ka na rin ng kaunti diba hanggang. Kailan mo ba itutuloy ito may tumawag daw para kunin yung water dispenser sa bahay nila. Ang upa para sa water dispenser na iyon ay nasa 1,500 piso lang buwan-buwan. Wala pa sa kalingkingan ng ginagastos ng biyanan ko kapag nililibre niya ng seafood buffet ang mga amiga niya. Pero para makatipid sa 1,000 mahigit na iyon ipinasa niya sa akin ang obligasyon ikaw at ang mama mo pareho kayong. Nakakabilip na isip ko ang asawa ko na walang masabi ay natahimik at umupo sa tabi ko nagiba siya ng diskarte at hininaan ang boses niya para makmakaawa mahal pasensya na talaga sinabihan ko na si mama na huwag na siyang tatapak dito sa bahay natin. Parang awa mo na pwede mo bang ibalik ang mga binabayaran mo tinatawagan ako ni mama kada 10 minuto at hindi na ako makapagtrabaho ng maayos. Mahal hindi mo pa rin ba naiintindihan ang sitwasyon? Lahat ng hirap na dinaranas ng mama mo. Ngayon, ay makoblema na ikaw. Dapat ang lumulutas mabuting. Anak ka diba para saan pa ang sahot mo sa halip na gastusin mo sa pag-inom at paglabas kasama ang mga kaibigan mo. Dapat siguraduhin mong hindi naubusan ang tubig ang mga magulang mo kahit ikaw pa mismo ang mag-igip paano ko babayaran lahat iyon gamit ang sahot ko kung ngayong buwan na hindi ko alam kung paano ko babayaran ang sarili kong bills. Napahalahak ako sa sagot ng asawa ko siya na nagrereklamo sa 200 pisong lunch. Niya mukhang tinuturing. Niya ang 100,000 piso na ibinibigay ko sa pamilya. Niya na parang hangin lang na libre. Nakita mo na. Sa sahot mo halos hindi mo nga mabuhay ang sarili mo at paano mo naisip na nakapamuhay ng marangya ang mama mo hanggang ngayon sa pagsipsip sa dugong ng manugang niya ang linta ngayong wala ng dugong dumadaloy nahihirapan na siya na gabing iyon kinusap na ako ng direkta ang biyenan ko gamit. Ang cellphone ang asawa ko. Sa pilitang itinapat ng asawa ko, ang telepono sa tainga, ko hello ako, ito ang biyenan mo ang mayabang niyang boses ay nawala na at napalitan ng isang paus na bulong. Hello mama bakit po tungkol kahapon pasensya na talaga tumaas lang ang blood pressure ko at nawala ako sa katinuan pangako babayaran ko ang nadamit mo kapag nakapra ako. Pero parang awa mo na pwede mo bang gawan ng paraan ang TV at tubig matanda na ako at ang pagstay sa bahay ng walang. Mainom na tubig ay nakakayak sa awa na awa. Po ba kayo mama ako hindi man lang tumulo ang luha ko nang makita ko ang walk-in closet ko na naging basurahan. Ang nga damit na iyon abot sa higit kalahating milyong piso ang halaga paano niyo po iyon babayaran simula ngayon mabuhay na lang po kayo ng simple gamit ang perang ibibigay ng anak ninyo mabuting anak naman po siya siguradong kahit tubig men lang ay madadala. Niya sa inyo hoy seryoso ba na? Ipagpapatuloy mo ito. Kung nagmamakaawa na ako sayo ng ganito dapat magpakumbaba ka na rin ng kaunti hahayaan ba talaga ng isang manugang na mamatay sa gutom ang biyenan niya. Sa wakas lumabas din ang totoong ugali niya ang nakasanayan niyang gamitin ang obligasyon ko bilang manugang kapag naipit siya. Sa sitwasyon sumagot ako ng malamig mama titigil na po ako sa pagiging manugang o mas magandang sabihin na titigil na po ako sa pagiging linta kung iinom po kayo nga. Tubig galing sa linta baka sumama ang tiyan ninyo kaya magtiis na lang po kayo. At hindi ko na po pala binayaran ang mabills.
Tingnan natin kung gaano kabilis maputol ang kuryente at tubig ninyo sa dami ng utang na paparating kung nilalamig po kayo makbalot kayo gamit ang madamit na binili ninyo hindi ang maniregalo ko ibinaba ko ang telpono at tiningnan ang asawa ko bakas samuhan niya ang matinding kaba pinutol mo. Rin ang kuryente na babaliw ka na ba gusto? Mo bang mamatay sa lamig? At init ang mama ko. Hindi siya mamatay. Wala namang namamatay sa panahon. Ngayon dahil lang walang kuryente, bumili kang rechargeable fan pag uwi mo. Ah wala ka nga palang pera di ba kailangan? Mo palang paypayan ang mama mo magdamak lumabas ang bahay ang asawa ko na nanginginig sa galit siguradong tumakbo siya sa bahay ang mamagulang niya. Para magdala, NH lang, bote NH mineral water, pero tatagal lang. Iyon ang 1 o 2 araw. Imposibleng mabayaran niya ang sandamakmak na bills na dati ay laging bayad gamit ang kakarampot niyang sahot. Kinabukasan ang bahay ng biyenan ko ay literal na naging parang madilim na kuweba dahil walang kuryente hindi sila makapagluto. Dahil walang tubig hindi sila makaligo. Nabalitaan ko na ang biyenan ko na nahihiyang malaman ng makapitbahay. Ang nangyari ay, maghapong umiyak sa madilim nilang kwarto. Nakihintay sa anak niya umuwi ng latte ang asawa ko gabi-gabi salit-salit na nagmamakawa at nagagalit. Pero hindi ako natinag. Sa halip nag-focus pa ako lalo sa online shop ko at tumaas ang benta namin nang makita ko ang perang naipon sa bank account ko naramdaman ko sa unang pagkakataon ang tunay na kalayaan akala ngang biyenan ko ay pabrika lang ako ngang pero nakakamali siya ako ang life support ng pamilya nila at nang bunutin ko ang plug gamit ang sarili kong makamay. Ang marangya nilang buhay ay naging isang napakabahong katotohanan sa isang iglap. Mahal parang awa mo na. Sabi ni mama luluhod daw siya kung kailangan parang awa mo na o narinig ko ang nakmamakaawang boses ang asawa ko pero habang nililipat ko ang pahina ang librong binabasa ko sumagot ako ng kalmado kulang pa iyan lahat ng nasalita. Sinabi sa akin ng mama mo ang sakit ng sampal na iyon at ang kahihiyang naramdaman ng nay ko. Para mabayaran lahat iyon marami pang kulang pagkatapos kong sabihin iyon sinimulan kong mag-impake ng tahimik. Hindi naman marami ang dala ko ilang damit lang pamalit ang laptop at ang mga record book na kailangan sa negosyo ko palabas na ako ngang bahay. Mahal saan ka pupunta dala iyang mga maleta hating gabi na kung alis ka paano na ako malamig itinulak ang asawa ko na nakaharang sa pinto tumabi ka. Sawang-sawa na akong makita ang mukha mo at marinig ang buwisit na salitang mama na lumalabas sa bibig mo ipagpatuloy mo ang pagiging huwarang anak na pinakmamalaki mo. Mahal parang awa mo na tao ka pa ba paano mo nagagawa ito kaya ko nga ito ginagawa kasi tao ako kung hayop ako kinagat na kita. At simula ngayon huwag mo na akong tatawagan dumiretso ako sa isang hotel nag-check-in ako at humiga sa malambot na kama pakiramdam ko ay nakakahinga na ulit ako ng maluwag. Pero hindi nagtagal ang kapayapaan nagsimulang mag-vibrate ng baliw ang cellphone ko ahas dahil sayo mamatay ako sa init at lamig dito makakatikim ka ngang parusa ngang langit. Isang manugang na inilagay sa kangkungan ang biyenan niya anak na kamali ako nakagawa akong malaking kasalanan parang awa mo na gawan mong paraan ang kuryente at tubig matanda na ako at baka atakihin ako sa puso kapag naligo akong malamig na tubig ang mga mensahe na nagsimula sa galit ay nauwi. Sa pagmamakaawa pagkatapos ay pananakot at sa huli ay nakakaawang paghingi ng tawad hindi tumigil ang pagvibrate magdamag. Kinaumagahan pagising ko binilang ko at mayroon akong eksaktong 103 miss calls na pakarami kong text message kaya hindi ko na mabasa lahat habang nag-almusal binasa ko iyon ng dahan-dahan at hindi ko napigilang matawa na saan na ang mayabang na babay na ilang araw lang ang nakalipas ay nanampal sa akin na niranga ang gadamit ko at tinawag akong magnanakaw ngayon ay napalitan na iyon ng imahangang isang matandang nagmamakaawa para sa buhay niya. Nang oras na iyon tumawag ang asawa ko sa pagkakataong ito pinindot ko ang accept button mahal sumobra ka na hindi nakatulog si mama magdamak dahil nanginginig siya sa sala at ngayon ay nilalaknat siya tao ka ba paano nagawa ito ngang isang manugang. Aba manugang, parin ba ang tingin mo sa akin nang sirain ng mama mo ang nga damit ko hindi ako manugang kundi isang linta ngayong walang pambayad sa kuryente naging kagalang-galang na manugang na ulit ako napakagandang relasyon naman niyan. Hoy itutuloy mo ba talaga ito hanggang sa huli hindi mo pa rin ba naiintindihan impyerno ang 10 taon na ibinigay niyo sa akin ay isang impyerno nakpakamatay ako sa pagtatrabaho para buhayin kayo sa impyernong iyon tapos ngayon umiyak ka dahil naputulan kayo ng kuryente kung nag-aalala ka. Na nilalagnat ang mama mo dalhin mo sa ospital. Ah, wala ka nga palang pera di ba ipagbili mo na ang kotse mo? Gusto mo ba talagang mahiwalay tayo hindi ba iyon ang pinakatamang gawin?
Bakit pa ako magtitis na mabuhay kasama ang isang walang kwentang asawang tulad mo at isang halimaw na biyenan ang malitrato ang masirang damit ko ang litrato ang maga kong muha pagkatapos masampal at ang mamalalaswang text na. Ipinadala nga mama mo gagamitin ko lahat iyon bilang ebidensya. Paninirangang ari-arian trespassing at pananakit mahanda ka na bumilis ang pahingangang asawa ko. Mukhang natakot siya na hindi lang pala sustento ang pinutol ko kundi naghahanda na rin ako para sa legal na laban mahal-mahal humihingi ako ng tawad sa ngalan ng mama ko sabi niya luluhod daw siya kung kailangan parang awa mo na huwag mo nang ituloy ang kaso pamilya tayo diba? Ah pamilya. Lang kayo kapag pabor sa inyo espesyalidad ng pamilya niyo iyon diba nakalabas na ako sa duwag ninyong hawla sabihin mo sa mama mo na kung may lakas pa siyang tawagan ako ng 100 beses. Itabi niya iyon para mahanda sa investigasyon sa presinto ibinaba ko ang telepono at agad na tinawagan ang abogado ko kinolekta ko ang nga resibo nga, manggadamit na sinirangang, biyenan ko at kinwenta ang lahat ng nagastos ko para sa pamilya. Niya ang madokumentong nagpapatunay na ang asawa ko at ang pamilya niya ang dahilan ng pakasirangang kasal namin ay sunod-sunod na naipon napakapayapangang tanawin sa labas. Maya-maya narinig kong may kumatok sa pinto ng hotel room ko. Ang asawa ko hindi ko alam kung paano niya ako nahanap pero hindi ko binuksan ang pinto sa halip kinuha ko ang telepono at tumawag sa front desk may kahina-hinalang tao pong umaaligid sa labas ng kwarto ko pwede po bang magpadala kayo? Ngan security, natatakot po akong lumabas isang mapait na. Ngiti ang gumuhit, sa malabi, ko ang huling yukto, ng totoong laban. Ay magsisimula na ang pagluhot at pagiyak nila ay wala ng kwenta para sa akin. Ang tanging kabayaran para sa paninirang ginawa nila sa akin ay ang tuluyan nilang pagbaksak narinig ko ang masigaw. En asawa ko habang kinakalatkat siyang security and hotel sa hallway. Pero hindi ko man lang binuksan ang pinto kung dati. Baka lumambot pa ang puso ko at inisip na baka sumobra na. Ako pero nang maalala ko ang maga kong pisngi at ang mapunit-punit na damit sa salamin ang awa na iyon ay isang luho na hindi ko na pwedeng ibigay. Nang gabing iyon natulog ako ng mahimbing at payapa ito ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na gumising ako nang hindi iniisip ang sasabihin ng ibang tao, at ang umaga ay napakaliwanag pagkatapos mag-check out hindi ako. Umuwi kundi dumiretso sa opisina ng abogado inabot ko ang ebidensyang inihanda ko kahapon at tinapos namin ang paggawang reklamo nagdesisyon kaming magsampa ang kasong sibil at kriminal laban sa biyenan ko para sa trespassing paninirangang ari-arian at pananakit. Sa asawa ko naman nahain ako ng anulman dahil sa pakasira ng kasal namin at humingi ng danyos perhuwisyo sigurado po ba kayong itutuloy natin ito mabigat na dagok po ito sa kabilang panik sa sinabi ng abogado tumango ako ng walang pag-aalinlangan opo matagal akong naging pananggana. Sumasalo sa mga atake nila panahon na para harapin din nila ang katotohanan lumabas ako en opisina at umuwi sa chondo ko pagdating ko sa hallway hindi ko napigilang mapatawa ng mapait. Doon nakaupo sa sahig ang biyenan ko at ang asawa ko muha silang gusgusin at napakaawa mahal paano mo nagawa ito kanina kapag hinihintay ni Mama Rito. Nang makita ako ngang asawa ko ay bigla siyang tumayo at sumigaw, pero ang reaksyon ng biyenan ko ay ibang-iba. Sa nakasanayan paglapit ko, palang, ay kumapit siya sa laylayan ng pantalon ko at lumuhod sa sahig ng hallway. Anak nakamali ako nawala ako sa katinuan ko nakagawa ako ng malaking kasalanan. Parang awa mo na iurong mo na ang kaso na iyan at ibalik mo na ang kuryente at tubig namin matanda na ako at mamatay na ako nasaan na ang kayabangan niya habang iwinawasiwas ang gunting. Ngayon gulo-gulo ang buhok at puno ng luha at uhok ang muka habang nakmamakaawa sa akin. Nang makita ko ang babaeng buong buhay na pinairal ang pride na nakaluhot sa hallway nang walang pakialam kung may makakitang kapitbahay. Naramdaman ko ang matinding kahungkagan kaysa sa kaligayahan. Tumayo po kayo mama anong ginagawa ninyo rito nakakahiya sa buong building tinawak niyo akong linta di ba tandaan ninyo mas bagay sa mataas ninyong pride ang mamatay sa gutom kaysa sumipsip ng dugo sa isang linta hindi ba hindi tama. Ang mga sinabi ko, balif ako ikaw, ang haligin na pamilya natin, ang tagapagligtas natin, at hindi ko iyon nakita babayaran ko ang mga damit mo kahit anong mangyari pero parang awa mo na. Ang asawa ko sa tabi niya ay sumingit din habang nag-alangang nakatingin sa akin mahal umaabot na si mama sa ganitong punto lahat naman ng tao ay nakakamali huwag ka namang maging ganyan kalupit pag-usapan natin ulit ito at ayusin natin sige mahal malamig kong inalis ang kamay ng asawa. Ko kinuha ko sa bag ko ang isang envelope na naglalaman ng dokumentong inihanda ko at inihagis ito sa kanilang dalawa ano ito huwag, mong sabihing ito ang makapapeles para sa anulman talaga. Nanginginig ang kamay ang asawa ko ang biyenan ko nang mabasa niya sa dokumento ang pahingi ang danyos dahil sa paninira ang ari-arian at pananakit,
Ay napasinghap na para bang kinakapos ang hininga, makinig kayong mabuti na kapangalan. Sa akin ang kondo na ito kaya heto ang annulment papers. Mayroon kang 1 linggo para mahanap ng abogado at ilabas ang magamit mo bago ko palitan ang lock ng legal. At mama nakaatak diyan ang lahat ng resibo ngang madamit na sinira mo. Bayaran mo hanggang sa huling sentimo kapak lumabas na ang desisyon ng korte kung hindi asahan mo na ipapaambargo ko agad ang bahay na tinitirhan mo isa kang tunay na ahas ang kapal ngang mukha mong magbanta ngang ambargo sa biyenan mo tao. Kapaba ang biyenan ko na hindi may tago ang totoong ugali. Niya ay sinubukan na naman akong sigawan. Pero nang ilabas ko ang cellphone ko at akmang tatawag sa pulis ay umatras siya at nagsimulang humagulgol. Mama gagawan ko po kayo ang pabor na huwag nang sipsipin ang dugo ang anak ninyo. Kaya ngayon mabuhay kayo gamit ang suportang ninyong anak sigurado namang kayang-kaya kayong bigyan ng paborito ninyong anak ng 100,000 buwan-buwan diba? At ikaw magising ka na sa katotohanan ang linta na nagluluto para sayo at nag-aalaga sa mama mo ay wala na sa mundong ito. Iniwan ko silang dalawa sa hallway pumasok ako sa bahay at nilok ang pinto. Mula sa labas naririnig ko ang kalabog at sigaeng asawa ko sa pinto at ang paggiyaeng biyenan ko pero nagpatuktok ako ang classical music ng malakas para takpan ang ingay nila pagkalipas ang ilang araw kinuha ang asawa ko ang gamit niya at umalis na karating sa akin ang balita na ang biyenan ko nang maputulan ng kuryente at makatanggap ng disconnection notice. Ay napilitang ibaba ang pride niya at mangutang sa mga kapitbahay. Nang marinig ko iyon hindi man lang ako kumurap. Sa halip ginawa ko ang bagay na matagal ko nang ipinagpapaliban dinala ko ang nanay ko sa isang mahabang bakasyon sa Palawan nang makita ko ang nanay ko na nakangiti ng napakatamis habang nasa background ang asul na dagat naintindihan ko, na rin sa wakas kung ano ang tunay na kaligayahan anak sa. Wakas maaliwalas na ulit ang mukha mo nagirap ka ng sobra hindi ba sabi ng nanay ko habang mahigpit na hawak ang kamay ko isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. Nang mabitawan ko ang mabigat na pasanin na dala ko sa loop ngang mahigit 10 taon ganito pala kagaan at kaganda ang mundo ngayon nabubuhay na ako para sa sarili ko hindi bilang pitaka o tagasagip ng ibang tao kundi bilang isang babaeng may dignidad at isang anak na ipinagmamalaki ngang kanyang nanay. Naimagine ko na ang mataong tumawag sa akin na linta ay nakakandara pa ngayon kung kaninong dugo sila sisipsip pero labas na ako roon. Ngayong gabi susulitin ko ang kalayaang ito habang kumakain ng pinakamasarap na seafood kasama ang nanay ko sa wakas naintindihan ko rin na ang pinakamagandang paghihiganti sa buhay ay hindi ang patawarin sila kundi ang maging ganap na masaya nang wala sila.